Ito mga sir, meron tayo isang ibababang Honda Beat na version 1. Magpapalit ng ano to. Kasi papansin nyo yung kanyang tindig ng motor. Medyo gumanon na siya. Parang nabali yung kanyang Same lang yan. Same lang ang version to yan. Magkaiba lang naman yung nila. Yung yan kasi tachometer pa yung ginagamit na speedometer. Sa engine naman magparehas lang. Mukhang nabali yung crankcase niya ito. Sige, baba muna natin. Namanhole daw to. Ay, tabing-tabing. Tawag tayong kasama. Ito, tawag tayo ng kasama. Baba natin. Kasi taas yung truck. Ito yung truck na Deercon. Compressor. Ano na lang. Ipasok. Buhatin nyo sa likod para hindi magasgasan yung niya. Shock. Yan. Itulak nyo na lang. Diretso na sa loob. Nabali yung crankcase. Sika na niya papakapit mo. Pati na. Yan. Pasok natin sa loob. Ito. Naipasok na natin. Sige. Sintras na mo muna. Buhatin nyo. Yan. Pero balikan mo na ito mamaya, tropa. Okay, bukas pwede rin pag may pasok ka. So, para kunin mo yung number ko para tawagan mo ko 0929 para kontakin mo na ako kasi video 4780 449. Ilagay mo lang dyan Honda Beat. Text mo na ako para kung matapos to edi chat kita kaagad. Bukod sa sigurado magpapalit tayo ng gasket saka langis dito. Sige. Okay na yan. Yan, ito yung gagawin natin mga sir. Maya gagawin na natin to kasi mayroon pa tayong mga ibang ginagawa. Mayroon pang mga nauna. Pero today, matapos din to. Sige, maya balikan natin to mga sir. Eto na, umpisa na natin kalasin yung makina saka yung chassis. Pag-ihiwalayin mo natin to para makita natin. Pero pinakita sa akin yung mga debris ng mga pinagbasagan ng makina. Nalubak daw to eh. Ewan ko kung nalubak ba talaga. Kasi kung nabagsakan din dapat to ng puno, example natin. Mayroon din kami na encounter ng ganun. Ay talagang naapektuhan to mga clearance. Hindi talagang nalubak yata siguro to. Day, nalubak? Day? Pagkanahin mo ha? Sa may yung nabali nito mga sir sa axle. Ayan na. Okay, pagdiwan na natin. At bumili si sir. Ito yung dala niya kanina. May kasama ng itong housing na to. At ito yung mga debris nung pinaglalagyan ng engine bushing. Dito yun. Ayan, ito yun. Tapos yung nabasag din dito. Balisikan na itong nabili niya. Yan, pang version to sabi niya. Pero same lang din naman sila ng engine. Kaya pwede nyo itong magamit kung sakaling version 1 sa inyo at bumili kayo ng version 2 ay same lang sila ng engine. Yan, makinis pa. Okay. Tanggalin muna natin yung makina niya sa chassis. Ito mga sir, tanggalan natin yung mga throttle body, pati yung kanyang wire. Kaso may isa pa tayong problema. May isa pa kaming problema. Dahil sa nabasagan nga siya, yung pinaka-axle niya ay bumaluktot. Ngayon ay mahirap ilabas papunta rito. Dahil bumaluktot yung pinakadulo dun sa kabila.
Ito oh. Yan, hindi natin mailabas to. Itong axle na to dahil ito bumaluktot. Ngayon tumatama doon or hindi mailabas kasi nga dito 0-0 kasi yun sa swing arm natin. Kaya obligado itutulak natin ng konti yan. Tapos puputulin na lang namin yung ulo dun sa kabila. Ayan, ito. Ngayon gagawin namin ito, ikakat na lang muna namin ito kasi sira naman na din ito, kaya magpapabili na lang tayo ng bago. Ikakat na lang tong ano ito, dito ikakat na lang yan para doon na lang palabasin sa kabila kasi hindi maipalabas papunta rito dahil nga bumaluktot na yung axle. Ito na yung makina niya mga sir, nilabas na rin natin yung kanyang chassis, kinat natin yung ano, yung axle support kaysa masira yung kabilang side, kaya kinanay na lang natin. Yan na, napasok. Ayan, tamasa na kasa natin ha, nilinisan muna natin lahat tapos mamaya isasalpak na natin yung bagong ano, bagong second hand na nabili ni sir. Ayan, tabasa na linisan natin. Ayan, nalinisan natin. May kunti-kunting itim pa at hindi na kayang linisan sa gasolina. Pero kung dinigrease mo yan, po pwede. Kaso, ayun, wala nga tayong gano'n. Ito na yung crankcase na bagong ilalagay natin. Hindi siya bago mga sira. Nabili yan ng ganyan na. Tapos, maya-maya ay, sasalpakan natin yung crankcase nya pag nalagay niya ng sealant. Ayan, ibalik na natin o pagsama na natin yung sa luma kasi dito nabasag saka dito. Ayan, ito na siya ngayon. Sunod naman natin yung block saka piston. Nilinis lang natin yung piston nya kasi yan pa yung gagamitin natin. At yung mga kisos na iba dyan, ayan, kukunin natin. Kasi yung iba, walang contour dito. Tornilyo, wala. Naging standard pa yung kanyang ano, drain bolt kasi yun, ano na eh. Buti nga, nung pagka lubak daw nito eh, di na ginamit. Kasi butas na. Eto mga sir, ayan, nabunan natin yung makina. Let's bolt in na. Ayan, maya papandayan na natin yan mga sir. Kabit muna natin ha, simbolin muna natin. Ito na mga sir, pagsama natin ha. Bukod lang doon sa ano, yung axle sa engine support, bali hindi pa tayo nakakabili, kaya focus pa tayo makakabili nun. At ayun, kinabit nga muna natin, nilagyan muna natin siya ng T-rings para ma-assemble na to. At least pag nakabili na tayo ng axle, ayun, madali na siyang ibalik. Ang importante, na-assemble na lahat. At ito na nga ay papandayan natin. Ayan, mandala siya, goods na. Tsaka matindig na siya ngayon kahit na hindi pa yung final na axle nya. Ayan, pantay na. Goods na to mga sir.